Okay, so yun po mga ka-traveler. So nandito tayo ngayon sa Toyota BGC. At ito nga, pini-PMS na yung aming sasakyan. Third PMS na niya, so 10,000 kilometers. So nandito lang ako ngayon nagbablog dito sa isa sa mga naka-display nilang sasakyan sa Toyota Yaris. So napakalawak na sasakyan na to, no? Ayan, no, 'di ba? So sana all. Pero okay lang 'yan, mas maganda pa rin ang Avanza. Ayan, so dito na muna ako magbablog. So before anything else, channel ID muna tayo. So tara, let's. Mga ka-traveler, so nagbabalik na tayo sa ating channel, and kagaya nga na sinabi ko kanina, this would be our third PMS. So 10,000 kilometers na ang itinakbo ng aming sasakyan. So in-indicate na rin ng aming sasakyan na it's time for PMS kasi merong symbol na lumalabas dun sa may dashboard na kailangan na nga naming dalhin to sa kasa para mapa-check up. So kagaya nga rin ng tao, syempre kailangan din ng regular check-up ng ating sasakyan para ma-maintain yung performance nito. Okay? So in this video, ituturo ko lang sa inyo yung mga basic processes na kakailanganin ninyo para mapaghandaan ninyo ang inyong third PMS. So sa mga hindi pa nakapanood ng first at second PMS namin, so ilalagay ko na lang yung description sa link ng video na to. Okay. So first and foremost, syempre dapat nakapagpa-schedule na kayo ng inyong PMS. So either pwede nyo tawagan yung inyong advisor o di kaya naman mag-login kayo sa inyong Toyota apps. So kagaya na rin nung in-upload ko nung nakaraang video, so tinuro ko na rin doon kung paano mag-schedule ng PMS sa My Toyota apps. Lalagay ko na lang din yung link nun sa description ng video na to. Okay? And then second, dapat paghandaan nyo na rin yung budget. Ako medyo nagkulang ako doon kasi I was thinking na 4,500 lang ang magiging budget namin sa pagpapa-PMS. Kasi noong nakaraan, nakalibre na rin kami sa labor neto. So since yung third PMS, just a heads up, wala na siyang libreng labor. So kasama na siya sa bayad ng pagpapa-PMS. So nagulat lang ako, ang naging amount ng aming pagpapa-PMS, yung pinaka-total niya, ito, is 9,670 pesos. So kulang pa ako ng mahigit 4,000 pesos. Pero okay naman, naayos na namin ni Mrs. yun. At least merong reserva si Mrs. Ayun, so waiting na lang kami mamaya. Pag nailabas na yung aming sasakyan, so babayaran ko na lang sa cashier. And then pangatlo mga ka-travelers, dapat paghandaan nyo na rin yung mga dokumentong kakailanganin ninyo. So kailangan dapat dala nyo pa rin yung inyong preventive maintenance booklet. Ayan. Dahil titingnan din nila yung record ng inyong sasakyan dito. Pag pumunta kayo sa customer service, ayan, check nila yon. Tapos bibigyan na din kayo ng repair order kagaya nito. So ilalagay na rin nila dito sa repair order lahat ng mga process na gagawin nila sa pagpapa-PMS ninyo. Nice! And then pang-apat mga ka-travelers, once na nakapag-schedule na kayo at pupunta na kayo sa inyong kasa or sa dealership, make sure na maaga kayo, mga tipong 15 to 30 minutes before your scheduled PMS para kahit papano makapag-usap pa kayo or makapag-inquire pa kayo sa inyong mga advisor all about PMS. And then pang-lima, siguro halimbawa nakatapos na kayo ng pagpapa-PMS sa inyong sasakyan, make sure na lahat ng mga service is nagawa naman na maayos, which I'm sure naman ganoon naman talaga sa mga dealership. Kumbaga parang double checking na lang din kung lahat ba is nasunod dito sa repair order. Pwede nyo naman niya inquire sa inyong mga advisor. Oh, and by the way nga pala mga ka-travelers, yung susunod naming PMS is after 15,000 kilometers na. So ibig sabihin nito, according sa aming advisor, every 5,000 kilometers ang kumbaga dagdag ng takbo ng aming sasakyan. After nun, dapat kailangan ng ipa-PMS sa kasa or sa dealership. Meanwhile, at yun nga po mga ka-travelers, so after namin mag-PMS, well, surprisingly, yung presyo ng aming pagpapa-PMS is na-discountan. So according dun sa aming advisor na si Sir John, at ito, from 9,000 mahigit na pagpapa-PMS namin, so diniscountan to at na-approve naman dun sa management ni Toyota BGC. So from 9,000 plus, naging 8,348 na lang. I don't know if you can see that one. Ayan o. Ayan. Oh, ayan, diba? So, well, at least good thing. Nagkaroon na rin ng almost masasabi kong
800 plus or 800 to 1,000 plus ang pagkaka-discount nito. So just an advice na rin, ako kasi hindi naman ako masyadong techie when it comes sa pagpapa-PMS, lalong-lalo na sa pag-check up ng makina. Pero ang advice ko na lang sa inyo, kung magpapa-PMS kayo, siguro somehow magkaroon na rin kayo ng konting insight or pag-aralan nyo na rin, or di kaya na maitanong nyo na rin mismo sa inyong advisor yung pinaka-detalye ng mga ippi-PMS sa inyong sasakyan, kasi nandun yung mga detailed information, like halimbawa kung ano yung mga oil na gagamitin, ano yung part ng makina ninyo na i-check up, or kung meron bang papalitan to or what not. Sa amin naman, in-explain naman sa akin regarding dun sa brake ng aming sasakyan is medyo okay pa daw, at hindi naman na kailangan palitan pa yung some parts of the brake dito sa aming sasakyan, kasi okay na okay pa siya. So parang meron silang standard measurement kung kailan nila madidetermine na it's time for them to replace some parts sa brake. So yun lang yung na-explain sa akin. Other than that, meron pa silang mga nilinis sa sasakyan. Yun, kagaya nga na sinabi ko, dapat alam nyo rin yun, kasi kaakibat nun yung parang pinakagastos nila, or merong parang cost yung paggawa or pagpaproseso ng PMS ninyo, kasi part din yon ng serbisyo na ginagawa ng kasa when it comes to your car. So yun lang po mga ka-traveler. So I hope meron kayong natutunan dito sa vlog na to. Ayun lang, parang general information lang, update na rin sa third PMS namin. And of course, siguro abang-abang na lang kayo sa mga susunod pa naming vlogs. And kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe, Road Crew Travel, at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.